Samantala, mga magsasaka sa Isabela, problema ang mababang presyuhan ng palay kasunod ng pagkalubog sa baha ng mga palayan. Ang detalye sa report. Lubog pa rin sa baha ang ilang palayan sa probinsya ng Isabela. Sa Santiago City, pinadapa ang mga tanim na palay na ito. Problemado ang mga magsasaka, lalo pat dapat sana aanihin ang mga palay. Naabutan lang daw ng bagyo noong nakaraang Biyernes at hindi na kinayang anihin bago dumating ang bagyong Paulo. Sa mga magsasaka, kukunin kahit paano at yung pagkain malaki ka, malibre man lang. Doble ang dagok sa mga magsasaka. Bukod kasi sa mababang presyohan ng palay na nasa 8 pesos kada kilo, problema pa nila na halos walang gustong bumili ng palay matapos malubog sa baha. Yung isang hektarya pa yun sa tapat ng bahay namin hindi na dahil lubog na tubig ng sabaw ng kuno. Ayon sa provincial government, tuloy-tuloy ang validation ng DA para makita ang lawak ng danyo sa agrikultura. May mga nakahanda na ring tulong na ipamamahagi sa mga magsasaka. Ilang araw na ring magandang panahon, kaya tumaasa ang provincial government na huhupan na rin ng baha sa mga nalubog na palayan. Ito yung indication ho na talagang bumababa na rin ho yung level ho ng tubig ho natin sa Cagayan River. Ayon sa provincial government, hindi naman masyadong maapektuhan ang produksyon ng palay sa Isabela sa kabila ng pagkalubog sa baha ng palayan dahil mahigit sa 70% ng mga magsasaka ang nakapag-ani ng palay bago pang pananalasa ng bagyong Paulo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.